Matapos ang mahabang paghihintay, ito na ang pinakahihintay ng marami, ang Spain Amnesty 2026 ay papunta na. So, kung ikaw po ay undocumented, ang video na ito ay para sa iyo. Kaya masaya-masaya po ako ngayong umaga, guys. Bago ako pumasok, excited akong ibahagi sa inyo. Kaya, wag niyo pong kalimutang tapusin ang video na ito. And if you are new to my channel, I am Catherine Fernandez, Proud Pinay. Magwawalong taon na po ako dito sa Spain at malimit po sa aking mga videos. Ako po ay nagbabahagi ng mga buhay-buhay dito sa Espanya. So, mahigit kalahating milyong immigrants ang inaasahang mabigyan ng legal status sa pamamagitan ng Royal Decree. Bilang bahagi ng kasunduan ng gobyerno at ng Podemos na layong igarantiya ang karapatan, bigyan ng legal security, kilalanin ang mga matagal nang nanirahan at nagtrabaho sa Spain kahit walang papeles. So, hindi kailangang mag-antay ng 2 taon, kagaya po ng ginagawa ng ilan sa mga kababayan natin. Ito ay para sa mga taong matagal nang nag-ambag sa ekonomiya ng Spain. So, panoorin hanggang dulo para malaman kung sino ang posibleng makasama. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang dapat gawin mula ngayon. So, ayan mga kabayan, katulad po ng aking nabanggit, kung ikaw po ay undocumented sa Spain, makinig kang mabuti dahil ito na ang balitang matagal mo nang hinihintay. So, hindi kailangan ng 2 taon dahil may paparating na amnesty sa Spain sa 2026. So, sabi ko nga kanina sa akin nabanggit, ang layunin ng Royal Decree na ito ay bigyan ng legal status, karapatan at legal security ang mga matagal nang nanirahan at nagtrabaho sa Spain kahit walang papeles. Kasi parang naaabuso ang kanilang karapatang pantao kasi nga wala silang undocumented sila. So, ito yung isa sa pinakamagandang pinakamagandang balita sa taon na ito para sa mga kababayan natin na undocumented. So, tinatayang mahigit kalahating milyong immigrants ang maaaring makinabang po nito. So, bakit ito mahalaga? So, sa mga kababayan natin, mahalaga ito dahil kinikilala ng Spain ang malaking kontribusyon ng mga undocumented workers sa ekonomiya, sa agrikultura, caregiving, construction, hospitality at iba pa. So hindi na kayo kumbaga TNT, yung tago ng tago kung tawagin po natin. Hindi na kayo palaging takot na alam mo yun, or mabibigyan na kayo ng legal contract at kayo po ay makakatanggap na ng anong tawag nito, sapat na benepisyo. Ayun, kasi yun ang pinaka-importante, 'di ba guys? At ano ang pagkakaiba sa dati? So, sa kasalukuyang sistema, kailangan mo maghintay ng 2 taon o higit pa bago makapag-apply ng regularization. So, pero sa amnesty na itong 2026, maaaring hindi na kailangan ng mahabang paghihintay. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing historical ang panukalang ito. Pero paalala, honest, responsible, mga kababayan, malinaw hindi pa ito pinal at wala pang kompletong detalye tulad ng eksaktong requirements. Pero malinaw ang direksyon ng gobyerno, may intensyon silang bigyan ng solusyon ang mga undocumented. So I think that's fair enough na tawag nito, yung balita na yon na napakaganda, 'di ba? So, ano ang mga dapat gawin mula ngayon? Ang mga dapat gawin mula ngayon? So, habang hinihintay mo ang opisyal, maghanda ka na mag-ipon ng ebidensya na ikaw ay nasa Spain, proof of work, padron, medical records, remittances, at sumunod lamang sa legit at official na sources. Iwasan ang fake news at
fixer. So, meron ako ditong wait lang, meron ako ditong, ito yung ito yung, anong tawag nito? Ito yung aking, ayan. So, who could qualify physically present in Spain before 31 December 2025? So, kung dumating po kayo dito bago ang 31 de Desembre 2025, pasok ka po. At least 5 months of continuous residence at the time of applying. So, halimbawa, kung dumating ka ng December, so by May, kasi 5 months lang, January, February, March, April, May. No serious criminal record, importante yan, madalas ko namang binabanggit yan. How residence can be proven? Empadronamiento, sana nagpa-empadron po kayo. And then medical records, I'm sure nakapag-medical naman kayo. Rental contracts if you have. Utility bills. And then travel tickets, for example, kung bumili kayo ng ticket sa train, sa bus, or whatever, money transfer, receipts, and other official or semi-official documents. So, yun ay makakatulong po sa inyo. Tapos, halimbawa, yung yung plane ticket nyo, pagdating nyo dito sa Spain, magagamit nyo yun. Bilang patunay na andito ka na bago ang December 31st of 2025. Okay, what applicants would receive? Deportation proceedings suspended. A 1-year residence and work permit. The right to transition into longer-term legal residency after that year. Oh, wow, my goodness, right? So, hindi ka na madideport kasi sabi, proceeding suspended. So, hindi ka i-deport, di ka pa uuwiin. And then, bibigyan ka ng 1 taong residency and work permit. It's very, very, very good, guys. And the right to transition into longer-term legal residency after a year. So, after 1 year of residency, mag-i-renew mo na yun. So, di ba guys, napakaganda nito. Sabi ko, napakagandang, napakagandang oportunidad. So, sana po ay, grab nyo to. Sabi ko, sana grab nyo to. Kasi alam ko marami mga kababayan natin na talaga namang sila po ay nagsakali, dala po ng mga pangangailangan, kaya nagstay dito kahit undocumented sila. So, ayun guys, talaga ako, super excited ako sa mga kababayan ko, kaya sabi ko, ay mag-vlog ako kasi alam ko marami tayong mga matutulungan. So, muli, kung gustong manatiling updated tungkol sa Amnesty Spain 2026, so i-like, i-follow at i-share nyo po ang video na ito at i-share mo ito sa mga kababayan nating undocumented. Bakit ito ang pag-asa? Baka ito na po ang pag-asang hinihintay nila. At I strongly suggest you guys consult yung mga legal consulting agency kasi sila yung nakakaalam talaga kung ano yung limbawa yung mga lawyer. So sila yung tawag nito, sila yung mas maraming alam. So ayan po yung ko sa inyo, strongly ako mismo nagsasabi sa inyo, doon kayo sa mga kumbaga consulting agency na legal at alam na may mga Pilipino. May marami tayong dyan, makikita nyo kahit sa mga Facebook. May mga kilala na consulting agency na mga tumutulong sa mga Pilipino. So sa tingin ko po, yun po ang dapat ninyong puntahan. Kasi kumbaga proven na ba sila na talagang natutulungan nila ang kapwa o kababayan natin. So guys, God bless your journey and I hope to see you again next time. Ciao!